isa pa. Ngayon ko lang kayo nakita eh. Kasi nung umalis sa Bunong Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n naman ako lumakad, staggered, I use a cane, nagpapadtos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman nakalain na paabotid ako ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataro tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumiki, pinanganak kayo si Marcos, namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan ang, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi ba tayo makakaintindihan dyan? Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya,
Magkakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ng Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo, lahat ba tayo Pilipino? Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. de Pilar, okay na sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Walang manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Tumputang na ito. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito ba historical commission natin. Ang tinalaw, stamp natin. Hoy, kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, itong mga polis na gago, ito mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit nito kipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal niya? Paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi din? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi Manila, meron man sir. O sino? Pero istak man siya. Sino? Lapu-Lapu, sir. Yun ang kubatay kagwitip. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulihan nila yan. Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung matay si Pepe o si Bungo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito yung konstitusyon ngayon.
Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga Princeton, kung ano maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, utang ina, walang makakapara, lahat na, everything ko. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawan si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Babaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon. Kung saan na siya naialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita po, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Kaya ako, na-elected ako under this constitution.
says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. O sabi. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpataya tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol. Nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utit para papaligaya kung sino ang gustong paligaya. Utang nila. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Saka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpanubo. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni Presidente, Prime Minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong babayag. Basta na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, utang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino.
direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag inunaw nila yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron ako ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagigano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo ini-istorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung unang nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yun sa Malacanang. Atin dun sa Pilipino. Ano ba yung sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jacket nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag muna doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin, nawala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incidents. Hindi ba? Dadating yan. Dadating yan. Pagdalang ikaw si Marcos, pasyad na lang yan.
upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang